Isa sa mga OPM legend si Haji Alejandro. Tinagurian siyang kilabot ng mga kolehiyala. Bukod sa kanyang makulay na karera, ay makulay din ang kanyang buhay pag-ibig sa piling ng tatlong mga babae na kanyang minahal. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng Minahal ni Haji Alejandro. Myrna De Mauro. Si Myrna Jinko De Mauro ang unang babaeng pinakasalan ni Haji. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga sa katauhan ng singer-actress na si Rachel Alejandro. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, naghiwalay sina Haji at Myrna noong 4 na taong gulang pa lamang si Rachel. Matapos ang kanilang paghihiwalay, muling nagpakasal si Myrna at lumipat sa Amerika. Siya ay kinasal sa isang Italian-American-Japanese. Ang kanilang masaganang buhay ay nagbigay ng maraming oportunidad kay Myrna, kabilang ang pagbili niya ng isang marangyang penthouse apartment sa Manhattan, New York. Dahil dito, si Rachel, na dati nakatira sa isang apartment sa parehong lungsod, ay nagdesisyong lumipat sa penthouse ng kanyang ina. Si Myrna ay nakilala rin sa mundo ng negosyo. Noong 2018, binuksan niya ang isang kantin malapit sa ABS-CBN. Bago ito, inilarawan niya ang sarili bilang isang late bloomer sa mundo ng pagnenegosyo. Itinatag niya ang Chef Mom's Delight Catering Company matapos ang ilang taon ng pag-aaral sa Europa at Asia. Bagamat nagbukas lamang siya ng negosyo noong 2010, ito ay sumunod lamang sa matagumpay na pagtatayo ng kanyang mga anak na sina Rachel at Barney Alejandro Renebec ng pioneering diet delivery service na Sexy Chef. Rio Diaz. Si Rio Diaz ay isang beauty queen at aktres na naging bahagi ng mundo ng showbiz at politika sa Pilipinas. Siya ay nakilala hindi lamang bilang kapatid ng dating Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz, kundi bilang isang mapagmahal na ina. Si Rio ay naging pangalawang asawa ni Haji. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng isang anak na si Ali Alejandro na drummer ng bandang Delara. Si Ali ay kinasal naman kay Luigi Basabas. Noong dekada 80, pinamunuan ni na Haji at Rio ang isang maliit na restaurant sa Melrose Avenue sa Los Angeles, California. Habang si Rio ang nangangasiwa ng negosyo sa umaga, si Haji naman ang abala sa gabi dahil sa pagtatanghal ng live bands. Ngunit dahil sa sobrang abala nila sa kanilang negosyo, nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Dito na pagtanto ni Haji na hindi niya kayang pagsabayin ang pagnenegosyo at pagkanta dahil ang musika ang tunay na nagbibigay buhay sa kanya. Sa kalaunan, nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon at si Rio ay bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa industriya ng showbiz. Noong 1991, naging co-host si Rio ng longest-running noontime show na Itbulaga at nanatili rito sa loob ng ilang taon. Sa panahong ito, muli niya natagpuan ang pag-ibig nang ipakilala siya sa negosyanteng si Charlie Cojuangco sa isang blind date noong 1993. Hindi nagtagal, ikinasal sila noong 1994 at nagkaroon ng 2 anak. Noong 1986, sina Rio at Haji ay kapwa sumuporta sa kampanya para sa muling pagtakbo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa snap elections. Kahit na matapos ang People Power Revolution at ang pagpapatalsik kay Marcos Sr., nanatili silang tapat na supporters niya. Pagdating ng 1998, pinasok ni Rio ang mundo ng politika at nahalal bilang Vice Mayor ng Pontevedra, Negros Occidental. Sa kanyang panunungkulan, siya naging presidente ng Vice Mayor's League ng Negros Occidental. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz at politika, dumaan sa matinding pagsubok si Rio nang siya ay ma-diagnose na may colorectal cancer. Sa loob ng 6 na taon, matapang niyang hinarap ang sakit na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa ibang may parehong pinaglalaban. Sa kasamaang palad, pumanaw si Rio noong October 2004. Alina Velasquez. Si Alina Velasquez ang current girlfriend ni Haji, na isang singer noong 2000s na sumikat sa kanyang mga awiti na may double meaning lyrics, gaya ng kahit gaano kalaki, pasumpa-sumpa ka pa, hindi na masakit at pinuyat mo ako. Si Alina ay dumaan sa isang matinding pagsubok kamakailan lamang. Sa loob ng 27 years, naging katuwang niya si Haji sa buhay. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama, napagdesisyonan niyang umalis sa tahanan ni Haji sa Antipolo City upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pamilya nito. Noong February 2005, sumailalim si Haji sa isang operasyon na sa stage 4 colon cancer. Sa isang panayam ni Julius Babaw para sa Unplugged YouTube channel na in-upload noong March 20, 2025, ikinuwento ni Alina na hindi nagpakita ng matinding emosyon si Haji nang malaman nito may colon cancer siya. Hindi umano ito umiyak, subalit batid ni Alina na iniisip ito ni Haji sa sarili niyang paraan.
Matapos ang operasyon ni Haji, nagkaroon siya ng mga seizure ilang araw makalipas ang operasyon. Dahil dito, isinugod siya sa ICU upang matukoy kung saan nagmumula ang impeksyon sa kanyang katawan. Nang tuluyan siyang gumaling, tinanggal na ang kanyang respirator at unti-unti siya nagsimulang magsalita. Sa araw ng kaarawan ni Alina, nagdasal siya na sana ay nasa regular room si Haji sa ospital at natupad naman ito. Ngayon nasa bahay na si Haji at sumasailalim sa therapy upang manumbalik ang lakas ng kanyang katawan. Naging usap-usapan sa publiko ang kalagayan ni Haji matapos kumalat ang isang screenshot ng Facebook post mula sa isang grupo ng alumni ng kanyang paaralan. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan at panawagan para sa panalangin. Dahil dito, agad na naglabas ng pahayag si Alina na nagbabala laban sa mga fake news na lumalaganap. Itinanggi rin niya na siya ang naglabas ng impormasyon sa media, subalit inamin niyang ibinahagi niya ito sa isa sa matalik na kaibigan ni Haji. Hindi raw ito nagustuhan ng pamilya ni Haji na siya ang sinisi sa pagkakalat ng balita. Ayon kay Alina, nais ng pamilya ni Haji na panatilihing prebado ang sitwasyon nito. Subalit na naging kritikal ang kondisyon ni Haji, hindi umano niya kayang ilihim ito at kinailangan niyang sabihin sa matalik na kaibigan nito. Sa kasamaang palad, naging viral ang impormasyong ito at siya ang sinisisi ng pamilya. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa mga nag-alay ng panalangin dahil sa ngayon ay bumubuti na ang kalagayan ni Haji. Isa pang insidente ang naging kontrobersyal matapos niyang ibahagi sa pamilya ni Haji ang isang video kung saan kinakantahan ito ng kanyang ina habang natutulog. Hindi umano niya inaasahan na may ibang magpapakalat nito sa publiko, subalit sa kabila nito, nagpapasalamat siya na naging daan ito upang mas marami pang tao ang manalangin para kay Haji. Matapos ang lahat ng pangyayaring ito, napagdesisyonan ni Alina na lumayo sa tahanan ni Haji upang hindi na makadagdag sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng pamilya nito. Ayon sa kanya, naramdaman niyang mas gusto ng pamilya ni Haji na sila ang mag-alaga sa kanya. Bilang kasintahan lamang at hindi asawa ni Haji, inisip niyang mas may karapatan ang pamilya nito na makasama siya sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, nagkaroon sila ng hindi pagkakasunduan sa ilang bagay at humingi siya ng paumanhin sa anumang nasabi niya na maaaring nakasakit sa kanila. Napagdesisyonan ni Alina na umalis upang bigyan sila ng espasyo at upang makapag-hire ng private nurse para sa pag-aalaga kay Haji. Alam ni Haji ang kanyang desisyon, subalit na sa biglaan ang lahat, wala itong nasabi ukol dito. Sa kasalukuyan, walang komunikasyon sina Haji at Alina. Inamin ni Alina na nais lamang niya bumalik sa kanyang trabaho at makapag-focus muli sa kanyang buhay. Bagamat mahirap para sa kanya ang sitwasyong ito, pinili niyang sundin ang kanyang puso upang matiyak na walang gulo sa pagitan niya at ng pamilya ni Haji. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!